Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Today is Saturday, the 14th of October, 2023, and it is the day of the snake. Best colors to use and wear: light orange. Best things to do and activities on the day of the snake. Ang ahas ay yin, female, babae. Li, fire, apoy. At ang kulay niya ay orange. Mga kulay ng mandarin orange, katulad ng pongkan. Ang mga activities o mga dapat o gawin sa araw ng ahas ay ang may kinalaman din sa apoy. Ano-ano ito? Halimbawa, paglabas sa bahay at magpaaraw sa umaga. Yun ay magdadagdag pa ng vitamina D sa ating katawan. Lahat ng mga activities na may kinalaman ang apoy, halimbawa, pag-jogging, pagpapawis, pagpunta sa isang kusina upang magluto doon, magpakulo ng tubig. Pwede rin ang pumunta sa isang beach at magpa-sunbathing o magpaaraw. Sa enerhiya ng ahas, lumalabas doon na ganito. Ang mudslap o swerteng pantao ay may kinalaman nga sa apoy. Yun ang ahas. Chua, ve, yo, lao, kao, kwe, kao. Ang kanyang heaven slap o ang kanyang swerte na manggagaling sa langit ay ang aso. Kaya nga, ang mga taong pinanganak ng ahas ay pwede ring magpunta sa mga matataas na lugar, kagaya ng kabundukan o mountain range, o mag-mountain climbing, pumunta sa mga matataas na gusali. Tapos, cow, Tichi, ang kanyang earth slack ay ang daga. Ang daga ay may kinalaman sa tubig. So, pwede rin ang araw na ito ay pumunta ka nga sa playa o beach upang lumangoy doon o sa isang open swimming pool. Magpunta sa isang ilog, mamingwit ng isda, magluto nito, pumunta sa isang sapa, manghuli ng palaka o manghuli ng makakain na isdang tabang. Napakaraming activities na pwedeng gawin sa araw ng ahas. Hindi lamang ang pagpapawis, oo ang paggawa ng may kinalaman sa ilaw o liwanag. Halimbawa, mag-install ng mga lighting na pwedeng gamitin sa pagbablog. Kung ikaw ay isang YouTuber, alam mo ang sinasabi ko kasi kailangan mo ng ring light, kailangan mo ng camera, kailangan mo ng microphone. Lahat yun ay may kinalaman din sa apoy. Ang apoy din ay konektado sa kuryente o elektrisidad. Kung tatanungin natin, ang panahon kagaya ng sa atin ngayon na modern times, ang ahas ay isa sa pinaka-pising tao na naniniwalang ang panahon ay nagbabago. Kasi isang araw, baka hindi na uso ang cellphone. Mga hologram na ang ginagamit natin. Sa panahon na papasok na period 9 mula
February 10, 2024 hanggang 2043, bago na ang panahon. Magbabago na lahat-lahat. At mga tanong nila sa akin, posible ba ang ikatlong digmaang pangdaigdig? Posible dahil ang panahong ito ay ang mga tao ay magiging irritable, aktibo, bilis, ayaw maghintay, walang pasensya.